Ikinasa na ang Oplan Undas 2025 sa Ninoy Aquino International Airport para sa maayos at ligtas na biyahe. Kaugnay niyan, makakausap natin si Gerard de la Peña live mula sa NAIA. Gerard, may nakikita ka na bang mga pagdami ng pasahero dyan? Cheryl, sa ngayon di pa talaga ganun karami yung mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na dito sa Terminal 3. Wala pa tayo nakikita mahabang pila ng mga pasahero sa check-in o yung papasok ng terminal. And in fact, kung nakikita nyo dito sa aking likuran, hindi pa rin ito yung level na nakikita natin lalo na tuwing Pasko. Ang ine-expect ng mga otoridad, siguro ganun na rin sa iba't iba pa mga transport terminals, Cheryl, sa October 30 pa yung dagsa talaga ng mga pasahero dahil sa 31 yung non-working holiday at sa 30 pa lang talaga mag-aalisan yung marami natin mga kapatid na papunta sa iba't ibang bansa siguro o sa mga probinsya ngayong undas, Cheryl. Habang matumal pa, may ginagawa na bang hakbang ang NAIA? Pati na ang airlines para nga mapabilis ang pila sa check-in counter sa oras na dumagsa na ang mga pasahero. Cheryl, katulad na nabanggit mo kanina, kinasa na nga ng New NAIA Infrastructure Corporation yung Oplan Undas 2025 kasi medyo marami silang ine-expect ngayong taon to. 1.35 million yung ine-expect nilang pasahero. Mas mataas yan ng konti kumpara doon sa nakita nilang bilang ng mga pasahero nung nakaraang taon. So ang kasama dito sa Oplan Undas na ito, mas maraming personnel silang i-deploy sa mga check-in, ganun din sa immigration, sa security, at yun nga, para nga maasistehan o matulungan yung mga pasahero mga ngailangan ng tulong dito sa terminal. Cheryl. Kumusta rin ang seguridad? Wala na rin ba munang mga power maintenance activities hanggang matapos ang undas? Cheryl, pagdating naman sa security, nag-deploy din, may additional deployment din ng mga pulis dito. So may umiikot na mga K9 units, mas maraming pulis dito para nga sa seguridad ng mga pasahero. Tungkol naman doon sa mga power interruption, parang last week yata may nabalitaan tayong power interruption sa Terminal 1. For this week, wala pa naman tayo nababalita ang magkakaroon nga ng power interruption sa anumang terminal dito sa NAIA. Cheryl. Galing ka rin sa Parañaque Integrated Bus Terminal Exchange o PTEX. Anong paalala ng mga otoridad dun sa mga pasaherong doon sasakay pa uwing probinsya, Gerard? Alam mo, Cheryl, kahapon ay umabot sa mahigit 180,000. Kung ako nagkakamali, 188,000 yung bilang ng mga pasahero sa PTEX kahapon. At iyan ay mas mataas doon sa inaasahan nilang 180,000 na passengers. Para ikumpara pa natin, on ordinary days, nasa 150,000 lang yung mga pasahero dyan sa PTEX. So, isabihin, napakaraming tao. Hindi naman daw mandatory na magsuot ng face mask, pero encourage ang mga pasahero at saka yung mga nagpupunta doon sa PTEX na magsuot ng face mask para nga maiwasan yung pagkalat ng sakit dahil nga medyo masikip minsan, napakaraming tao. So para mapigilan natin yung pagkalat ng sakit. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.